Hello mga kabibig, welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay ng YouTuber sa balat na YouTube. Ako si Kabibig, maglebag-lebag na tao with evidence. Naku po, susunod na imbestigahan si Sandro Marcos. Yan ang sinisigaw ni Congressman Kiko Barzaga sa kanyang interview ni Corina Sanchez. At trending at pinag-uusapan ito ngayon. Kasi sabi ni Senator, sabi ni Congressman Kiko Barzaga, imposible namang hindi alam ni Sandro Marcos itong nangyayari ngayon. Imposibleng hindi alam ni Sandro Marcos ang mga insertions at mga anomalya ng flood control projects. Hindi naman siya katulad ng kanyang tatay na I was shocked. Mashock na lang sa mga nangyayari, sa mga korupsyon sa kanyang administrasyon. At hindi naman si Sandro katulad ng tatay niya na kinakausap ang mga multo para humingi ng opinion o advices. Kayo kabibig, grabe. Grabe ang pasabog ni Congressman Kiko Barzaga na si Sandro na ang susunod na iimbestigahan. At take note, marami ng mga BBM supporters na mga congressman na tumiwalag na, umalis na sa grupo ni BBM at sumabay na sa grupo ni Kiko Barzaga. Hinay-hinay nang nawawala ng kapangyarihan si Bongbong Marcos sa Kongreso. Silently, itong mga BBM congressman daw di umano ay nagsilip-lipatan na. Kasi baka naramdaman nila na palubog na ang bansang Pilipinas kung patuloy na si BBM pa rin ang mamumuno. At kung si BP Sara ang magiging president sa 2028, they have to save themselves slowly and surely starting this year. Baka pagising nila ay madamay sila sa galit ni VP Sara pag uupo na si VP Sara as president sa 2028. Kabibig, ang assuming mo naman, ang pretentious mo naman, ang feeling mo naman na si Sara talaga ang uupo sa 2028. Of course, sino ba ang may edge na pwedeng kakalaban kay VP Sara? Si Risa? Si Santa Risa? Sino ba? E-base nga sa isang research survey, kung may snap election, it's between Leni Robredo and VP Sara. At mananalo si VP Sara. Ang base sa bagong trust and approval rating, si VP Sara ang number 1. Mataas ang approval rating, mataas ang trust rating. Saan ka pahanap ng iba? Di ba, kabibig? Kaya parang kakabahan na si Sandro Marcos nito. Kung akala nyo, ismulin nyo lang si Kiko Barzaga na sabihan nyo, dapat magpa-admit, dapat ipacheck yung mental health niya. Ay, may mga legal teams si Kiko Barzaga na nag-iimbestiga ngayon. And I'm sure later on, may ipapasabog itong si Kiko Barzaga na revelation tungkol kay Sandro Marcos. Sabi na isang netizen, the real voice of the Philippines, Gen Z and the Filipino people, brilliant young politician with political will for radical change in the government, systematic corruption. Jose Rizal of the new generation, tinawag na si Kiko Barzaga. Go Barzaga, kabataan ang pag-asa ng bayan. Go Duterte pa rin. Tama, imposible talagang walang alam yung si Marcos. This is my new president, si Kiko na ang gusto na maging presidente. Good job, Kiko Barzaga, pang-asang future president in the Philippines. Nako. Yung kabibigay, yun ang mga ilang komento. Kaya nga pa imbestiga si Duterte, siya pa ang Pangulo, sabi niya, alam na niya ang malaking korupsyon na sa DPWH. Ang ginawa, wala ngayon. Si Marcos pa, imbestigahan siya pag may kasalanan. Si Kiko, bakit hindi umiingay noon? Matalino at matapang itong batang ito. Yan mga kabibig ha. Believe ako kay Kiko Barzaga. Noong si Marcos umupo,
tanggal ang PACC para walang sabit. Ito yung video kabibig na pinag-uusapan ngayon na ibubulgar ni Kiko ang kabalastugan, ang anomalya ni Sandro Marcos. Watch this video. Grabe talaga mga Lods. Believe na believe talaga ako kay Congressman Barzaga. Presidential son, Congressman Sandro Marcos. Actually, kilala ko si Sandro Marcos. Imposibleng walang alam yan. And susunod na yan na i-investigan. Grabe. Ganun ba? Ikaw pa mismo, nag-iimbestiga ka? May legal team ako, tapos may mga ibang congressman din akong part ng reformist bloc namin na nagko-contribute din ng Boom. Tapos yung mga iba din, mga dating supporters ni Marcos na gusto nang lumaban sa kanila, nakita na palubog na yung Marcos administration. Kasi, well, to be perfectly honest, nakita mo naman yung nangyayari sa military na ngayon. Posibleng anytime magkaroon na ng people power at matanggal na si Marcos. Are you for a revolutionary government? Anything that can bring justice to the people, I'm for that. Talino. Kasi pag nalaman natin na it's very likely na protector talaga si Marcos kay Romualdez, kay Sandro Marcos. So if President Marcos cannot do his job properly, then yes, I'm definitely for removal of his position. Tama. Okay. Kong Miao! Believe na believe ako sa iyo, Congressman Barzaga. 'Di ba? So konti lang yung makikita mong may bayag, may paninindigan. And kitang-kita mo yung kanyang confidence sa kanyang mga sinasabi. Kasi ganyan yan mga Lods pag malinis. 'Di ba? At pag may mga ebidensya at nalalaman about kanila Sandro Marcos, kaya confident si Congressman Miao, Congressman Barzaga. And hindi nyo kayang patahimikin talaga si Congressman Barzaga. And we are thankful kay Kong Barzaga kasi hanggang ngayon hindi nyo binibitawan. Talagang salita siya ng salita. Sinasabi niya talaga kung ano ang totoo at kung ano ang mga nangyayari mismo sa loob, which is kailangan natin malaman as Filipinos. Kaya saludo po, Congressman Barzaga. Meow. So napanood nyo na. So anong ang iyong reaction hanggang din doon? Anything that can bring justice for people. Di ba magandang tagline yun ni Kiko Barzaga? Walang script, walang kodigo, galing sa bibig at puso ni Kiko Barzaga. Napaka-cool talaga ni Kiko. Even si Corina, di yata niya akalain kung makokontrol niya ang thoughts ni Kiko Barzaga. Parang tingin ko si Corina ang tense, hindi si Kiko Barzaga. Kasi confident si Kiko. Kasi alam niya kung ano ang pinagsasabi niya. Ito pa, Barzaga family sa Cavite, matapang yan at may paninindigan at di basta-basta walang sinabi. Remulla, pamilya yan, wala yan. It is the job of the president to know where the budget goes. Kasi siya ang last person na pipirma. Kaya hindi siya pwedeng maghugas kamay. It shows that he is incompetent to lead the country. Within 3 years in office, wala lang nagawa para ikabubuti sa bayanan. Ang mga government elected officials, mga appointed officials niya are enjoying kawat doon, kawat dito, trillions of money from taxes pinagnanakaw nila, and they are covering each other to protect the systematic corruption in the government. Kiko Barzaga doesn't seem to care about his security anymore. He's an avenger ready to give justice and change the Filipino people. Yan mga kabibig. Tama si Kong Barzaga. Sandro was part of the what's so called team. Nako, yun na. Ano ang iyong reaction mga kabibig? Tama ba itong mga sinasabi at binubulgar ni Kiko Barzaga? Grabe. Nakakalerki itong mga pasabog ni Kiko. May sariling legal team, may mga BBM congressman na tawag dito, umalis na sa poder ni BBM or hinay-hinay ng nagsialisan, secretly nagsialisan at sumanib sa grupo ni Kiko Barzaga.
So it means talaga kabibig, hinay-hina na wala ng power si BBM. Baka akala lang ni BBM ba hawak pa rin niya ang Kongreso. Diba, maraming mga congressman dyan na independent na sila. Hindi na sila kasama sa majority. Diba? Pero, let's see mga kabibig kung saan ito hahantong itong laban ni Kiko Barzaga, laban sa mga Marcos. Ikita naman natin, bukas may anti-Marcos rally sila sa harap ng Forbes Park. Kasama si Kiko Barzaga at nananawagan siya na sana suportahan siya for anti-Marcos protest rally. Hindi to anti-corruption because itong anti-Marcos is a combination for anti-corruption. Kasi sabi niya, kung tatanggalin si Romualdez, si Zaldico, ay dapat sana tanggalin ang nasa ulo, si BBM. Kaya palagi niya sinasigaw, Marcos resign, #people power, #Marcos resign. Ano sa palagay yung kabibig? Maging epektibo kaya itong ginagawang ways ni Kiko Barzaga para mapasipa or sipain niya si Bongbong Marcos? At ano kaya ang pasabog ni Kiko Barzaga laban kay Sandro Marcos na sinasabi niya, ikaw Sandro ang susunod? Nako po, nakakatakot yan kabibig. Nako, may mga anomalya pa naman si Sandro sa Ilocos Norte, mga flood control. Napasabog na yan sa social media at pinag-uusapan na rin yan. Diba? So comment down below kung agree ka ba sa mga statement ni Kiko Barzaga. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.